Welcome, welcome to our advanced tuning API Tech ECU. So sa ngayon, NMAX ang tatry natin i-tune from scratch. Okay, so meaning advanced tuning is specific na yung mga instructions natin every pagkabit ng sensor, mga settings sa laptop, mga software. So for example dito is nakaset up na yung motor ko. So meron naka-mount na AM wideband sensor. Ito pinaka-importante sa lahat. And then nakakabit na yung sensor natin sa FR bang sa pipe. So nakikita nyo nakakabit na dyan. And then yung ECU nakakabit na din. So API Tech ECU for NMAX. Applicable sa lahat itong mga process natin, applicable sa lahat ng ECU ito. So kita nyo itong wire, itong socket ito, always to kasama ng ECU pag purchase ninyo. So before tayo mag-tune, check everything natin kung naka-connect lahat. So ito yung data cable natin, data cable, and then ready na ito connect sa laptop later. Kasi itong wire natin, so remember itong green wire dito sa API Tech ECU, pupunta ito sa white wire sa AM. Okay, sa harness ng AM. Ito yung harness ko. Okay, and then yung gauge. Okay, and then recommended ko na lalagay nyo ng fuse yung fuse box yung AM nyo para yung AM nyo para siyempre protected sa mga short. And then yung siyempre yung negative positive yung connect na dyan, yung data cable na connect na dyan. Okay, so pasok muna natin to. Okay, so check everything, lahat ng mga connection sa wire before tayo mag-tune. Okay, sa amin nakasanayan namin na maggamit ng mga mount o mounting ng AM wideband sensor sa mga motor sa front, kasi usually ginagamit namin para makita naman yung actual AFR during tuning habang nag-street tune. So napaka-importante din yun para at least may idea kayo, di ba? Kahit wala pa natapos yung data logger. Okay, check everything, check and pwede na tayo magpunta tayo sa laptop and kukunin natin yung laptop natin. Okay, wait lang. Okay, so ngayon kukunin natin yung laptop natin and kukunin natin yung data cable. So saklok natin dito USB. Okay, and then tuturn on natin yung wideband sensor. Okay, ito lang fuse box kakabit natin. Okay, so nakikita nyo na nag-hit, nakita nyo nag-hit. Ibig sabihin yan, pinapainit niya yung sensor. So pinapainit niya yung sensor. Okay, so pag nakita nyo na itsura niya is ganyan may parang tuldok-tuldok, so ibig sabihin pwede nyo na i-on yung motor o pwede na yung okay, so ready na yung sensor. So ngayon punta tayo sa laptop and open natin yung software natin. Okay, gagamitin natin yung software is yung 9.1 software. Click natin. Okay, and then tuturuan natin yung motor. Okay, tuturuan natin yung motor. And so nakikita niyo yung color green. Okay, color green na yung baba. Okay, yung sa baba. So ngayon kiklik natin yung file, read all. Okay,
So, okay, lilipat muna tayo sa laptop. Okay, we're back. So, nasa laptop na tayo. So, open na dito yung software natin 9.1. So, ginagamit yung software is 9.1.1. Okay. So, alam natin lahat ng ginawa natin kanina. File, read all. Okay. So, doon sa mga basic na mga tutorial natin is alam natin lahat yan. So, consider na alam natin lahat. Okay. Kasi ito advanced tuning na ito, so more on specified yung mga data natin, yung mga settings sa PFF ECU. So tandaan natin, ang always ginagamit natin is 9.1.1 sa mga bagong siyempre sa ibang version ng ECU iba din, but mostly 9.1.1. Okay, so after read all, ito na yung laman, okay, ng ECU natin. So blanco yan, blanco yung map. So, alam naman natin na ignition degree map, injection TPS, saka injection map ang always din ginagamit mag-tune. Okay? Ang main tuning natin is ang map. Ngayon, ito brand new ito na API Tech ECU ng NMAX. Merong instances na yung map mo is iba yung settings. So dito sa tutorial natin is universal natin ipapakita, prepare natin yung tuning before tayo mag-detailer. Okay? Lahat ng ECU, ganito lahat ng process. Kasi yung API Thailand kasi, kung magawa sila ng ECU sa factory nila, hindi lahat pare-pare ng default settings. So, kailangan natin malaman yung default settings before tayo mag-detailer para mas mapaganda yung tuning natin at mas accurate yung tuning natin. Okay? Wait lang. Okay. So, dito sa map sa NMAX, default niya, so nakita mo na 100 ang pinakamataas na map. Tapos, sa pinakababa ay 0. So, napansin nyo, di ba, doon sa last na mga tuning natin is, mayroong mga data logger na hindi kompleto yung buong table. So for example, bigyan ko na example lang dito sa data logger, tapos is in memory. So alam mo ito mga settings na ito, diba? And then okay, so mag-open tayo ng data logger nung isang klaseng NMAX. For example, ito mali open talaga ito. Okay. So, napapansin nyo, dito sa data logger na ito, itong data log 1 na ito, nasa taas lahat ng area, itong lahat ng FR nasa taas. Tapos, sa baba, di ba, blanco. So, I'm sure, meron sa inyo dyan na marami naka-experience ng ganito, na blanco sa ilalim o dito sa pinakataas. Okay, blanco o sa pinaka right side. Okay. Ang ibig sabihin yun, kasi, yung data logger natin, yung .text file, yung .log, itong talagay natin yung ina-open nyo itong file na ito is actually lahat na nandyan. So RPM, lahat na nandyan. Depende kung anong value ng map or RPM ang nandun sa loob. Ngayon, nagdedepende na yun sa table mo kung paano mo siya ipapakita. So ngayon, siyempre, kita mo na 38 ang pinaka-lowest niya at saka pinaka-highest na siguro nasa 100 or pataas. So, anong gagawin natin para ma-maximize natin ito? Okay. Ito ang gagawin natin. Ang gagawin nyo, kukunin nyo muna yung pinaka-lowest dito na area na nakikita mo ano lumalabas ng FR. Papalagay natin 30. Okay. Pinakababa. Tatat mo dun sa map. 30. Tapos sa pinakataas, nakikita mo nandiyan yan pero baka may sobra, diba? Siguro, tatansahin na natin, gawin natin 105. Okay. And then, i-highlight mo na ito from highest to lowest. Right-click mo, interpolate. Okay. Tapos, i-clear data, FR mo. Ngayon, ulitin mong open yung data log. Yun. So, nakita mo, bumaba na, diba? Bumaba na yung buong FR. So, sakto lang, merong 102.
map umakyat. Tapos dito sa baba 35. So pwede pa tayo, or 38, pwede pa tayo magbaba dyan actually. Pwede pa natin gawin itong, para ma-maximize pa natin ang buong table, gawin natin sa 30, 36 siguro dyan. And then dito siguro mga 103, ganun na siguro. Tapos highlight, interpolate, and then clear natin yung FR, and then i-open natin ulit yung data logger. Ma-update yung kung anong ipapakita ng data logger, ma-update yung sa table natin. Okay, yun. So medyo isa lang, okay lang ito, 36. So siguro nasa 37, 38 yung pinakababa niya. Ang pinakatuktok na siguro 103, siguro meron na sa 105 siguro yan. Try natin nga 110 natin. Tapos dito 37 natin dyan. Okay, right click, interpolate, clear FR, open ulit yung talaga. Okay, mataas na masyado. So tama lang pala yun siya. Tama lang siya na nasa, so tama na yung sa baba. Sa taas is nasa 105, mataas na siya ng 105, so mga 103. Tama lang yung 103 dyan. Pagdating sa pababa, update lang natin. Interpolate, clear FR, and then open dito lang. Okay, so kita mo na maximize na. Okay, ngayon ang sa taas naman, ang problema pala nito sa taas. Okay, ito sa taas, nakikita nyo na hanggang 13,000 RPM. So may mga default katulad ng sniper or radar FI, usually 13,000 to 14,000 ang default niya ng RPM. So siguro pwede natin gawin itong dito, kasi wala itong value dito so pwede natin mag-start dito ng 500. Tapos ang dulo niya is kasi NMAX to, so hindi tayo usually lumampas ng mga 11,000 RPM, diba? Usually 10,000 lang. So siguro 10,000 RPM lang muna tayo, kasi scooter to. So highlight natin, interpolate. Okay, so mangyayari, 500 starting, 10,000 sa dulo. Usually sa mga scooter kasi hanggang 10,000 RPM lang. Kung siyempre kung sniper to, so gagawin mo ito 14,000, or radar FI gawin mo 15,000 or 14,000 RPM sa dulo. Okay, so open natin ulit yung data logger, and open natin yung data logger. So maximize na yung buong keyboard. So nakikita nyo na maximize na yung buong keyboard, diba? So yan ang gusto kong ituro. Before mag-tune, prepare mo na lahat. Before mag-data logger, prepare. So kung scooter to, ito ang gagawin nyo. Pero kung sniper to, siyempre mag-iba din yung RPM dito. Mag-iba din pa maximum RPM. Usually na napapansin ko 30 usually ang pinakababa, tsaka pinakamataas 103. Depende rin sa, kung example sa RS150 usually 98 lang yata or 90 lang ang pinakamataas nila na map. So it depende sa motor. So malalaman lang ninyo yan during data logger ninyo. Okay, so doon din nyo na malalaman para ma-maximize nyo ang buong tuning. So nakikita nyo sa tuning natin ngayon, split up nya by piece, pinaka fine split up every RPM and every map. So mas lalong mapasarap ang takbo ng motor niya, tsaka mas pino, mas relax ang engine. So yan yung isa sa mga advanced technique ng Apitec. So kailangan sa i-program ang map before kayo mag-start, before kayo mag-data logger. Okay, based sa motor. Okay na tayo dyan. So gagawin ko, enter ko para ma-update, send data. Huwag kalimutan mag-send data. Okay, next, calibration, trim parameter. Okay, may nagkakamali dito. Okay, so dito sa default ECU natin, nakikita nyo yung mga settings. So usually itong lahat na dito sa coil start, idle start, wideband sensor, blanco yan, blanco. 000 000 000 and then sa calibration sa wideband sensor, usually ang nakasanayan natin is ang AM wideband sensor,
X series. Okay, so ang calibration natin yan is 8 point, sa voltage 0.5, sa dulo is 4.5, and then highlight natin from left right, interpolate. Sa baba na sa AFR is 8.5, sa dulo is 18, from left right, highlight, interpolate. Okay, so nakikita nyo, so napansin nyo, kung magbibili kayo ng brand new ECU, not all the time para calibrated to, so always check itong ilalim, itong baba. Meron ako na experience kahapon na yung ECU pala is may mga numero dito, tama yung starting 0.5, tama din yung dulo 4.5, pero ang mga gitna mali. So kailangan highlight, interpolate parati para always na fix yung calibration ng wideband. Press enter, send data. Okay, and then right click. So yung FR gauge natin, right click, 0.5 na nakalagay. Okay, next TPS calibration. Tama. Okay, so TPS calibration natin, alam niyo na ito, di ba? 0. So nakikita nyo kung anong maximum. Ang lalagay natin sa minimum is kung anong pinakamalaking value na binibigay niya, yun ang lalagay niya. Okay, 41. Kita nyo, 41. Ito ng 41 din dito. Okay, so maximum 3.98, yung ilagay nyo din. Okay, 3.97 na pinaka-lowest. So, per nakita po. Okay, tama yan. Please press OK. So, pag press nyo OK, hindi pa tapos yun. Kailangan nyo i-press enter ulit. Dito marami nagkakamali. Okay, so nakita nyo 0 na yung TPS. So, calibrated niya from 0 to 100%. Okay, next. Ang next na mga settings kailangan natin check, setup, and then parameter. Okay, dito sa setup parameter, maraming nagkakamali din. Dapat always check. Ito nakita nyo itong sa pinaka right side ng mga checkbox. Dapat naka-check ito lahat. Dapat naka-check ito lahat. Kaya katulad ng nangyari ngayon. So, mayroong mga ECU katulad ng Red FI, yung bago, ang default niya wala naka-check yung mga box. So, kailangan yung check yung box, send data para ma-activate siya. Tapos, babalik kayo ulit sa trim parameter para check yung calibration. Okay. Okay. Ito. Meron din yung mga settings dito ng mga tricky settings. Katulad nitong injection stars full sweep. Ang default niyan usually is 1.2. And napansin namin na mas masarap pala ito na 0.6 or 0.8. Depende sa settings. So, depende sa injector. Kasi itong test natin ngayon is naka 200cc injector. So, 0.4 lang para 1 click ang start. Okay. So, itong data na ito makatulong ito para sa hard start. Para 1 click usually yung start. Pero, syempre, kung gusto nyo i-improve yung hard start, 1 click start, i-consider nyo always yung enrichment correction. So, always yung titingnan dito at enrichment correction. Kung anong current enrichment correction, idle control, fuel. Okay? Another tips din pala sa pag-tuning ng hard start, dito sa pinaka right side, pinaka left side ng map, pwede kayo maglalagay ng fuel dito or minus na fuel, depende sa FR na kita nyo, para mas hindi kayo mahirapan mag hard start, mag-pandar ng ito. Okay, another enrichment correction. So nakapunta itong enrichment correction. Example dito is yung idle control. So, sa mga NMAX. So, kung naka-off ang motor, off natin ang motor So, naka-red. Okay. Pag on ng motor, tingnan nyo yung enrichment correction. 0. So, parang nag-fluctuate siya papunta sa 100% pabalik sa 60 kasi ito yung nakaset dito sa taas. Okay? Kaya meron ding mga instances na
kung nagpalit ka ng throttle body or um, nagpalit ka ng stock ECU to NMAX to Apitec, kailangan nyo i-on off yung motor. Kailangan nyo i-on off yung motor para mag-recalibrate yung idle control, yung ikot ng valve sa loob ng idle control. Okay, on natin ng motor. Try natin on ng motor. Okay, first time. So pag on ng motor, napapansin nyo wala pa nag-calibrate ng FR sa taas. Okay, so kailangan nyo hintayin yan mag-calibrate. Kailangan nyo hintayin yung mag-calibrate. Tapos reach, balikan siya mismo correction. Titignan nyo yung init, perfect pa eh. Ito nyo, diba? So i-highlight na nito.
tingnan niya, try natin i-start. Bilis ah. Okay lang palang start niya. Kasi meron kasing instances na kailangan ng BIOS dito para mas masarap yung start. Kasi nakikita nyo, napapansin nyo na negative ang value nito sa minor, ibig sabihin bridge talaga yan dito. Okay, right ulit. Okay na. Okay, so ngayon ready natin tayo mag-detalager. Hindi pa. Okay, isa pa palang tips. Okay, before tayo mag-detalager, so nakikita nyo zero ang value dito. Meron kami mga technique na before kami magpatakbo or mag-detalager is i-read muna natin na sandali para may idea tayo. Okay, tulad nito. Overfit lahat, halos lahat. So ano yung first gagawin? Pwede tayo mag-highlight lahat and pag-minus 8 estimate. Sabihin niyan, before tayo mag-detalager, meron tayong mga value nakalagay para hindi tayo mahirapan. Sure. Okay, para at least may idea na tayo. Detalager, pwede kayo mag-erase na nakaon ang motor, pero meron ko sa instances na matagal mag-erase, so kailangan mag-erase ang motor. Erase. Mas mabilis mag-erase pag nakakang motor. Okay, so let's run.